Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,950-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naisip ni Alvin ang kanyang Panginoon na si Bert Ing nang malaman niyang malapit na niyang makuha ang Destruction Divine Shuttles. Iniisip ko kung nagawa ni Master na alisin si Jeremiah sa katawan niya. Dapat sana ay bumalik na siya sa Solitary Destructive kung nagawa niya iyon. Mabigat ang loob ni Alvin. Taglay niya ang Soul Pearl ni Bert Ing, ngunit ang enerhiya sa Soul Pearl ay nawala na kaya hindi niya makumpirma kung buhay pa ang kanyang Panginoon o hindi. Magiging maayos ang lahat, Master. Kung sinasapian pa rin siya ni Jeremias, hahanapin ko siya sa Land of the Dead sa pagkakataong ito, nakasimangot si Alvin habang iniisip ang sarili, gayunpaman, kahit na mahanap ko ang Master, hindi magiging madali na pilitin si Jeremias na lumabas sa katawan niya. Hindi maiwasan ni Alvin na mag-alala habang iniisip ito. Maya-maya, biglang nanlaki ang kanyang mga mata na parang may naisip siya. Tama. Paano ko makakalimutan si Elder Zin? Bilang isang Nirvanic Elder ng Pyryang Sect, isang Emperor of Gods, mas maalam siya kaysa sa akin. Marahil, may paraan siya. Hindi mapakali si Alvin kaya hinanap niya agad si Pong sa cultivation ground ni Pong kung saan ilang beses na niya itong napuntahan. Nakatatanda Zin. Nagpadala si Alvin ng mensahe ng boses pagdating niya sa labas ng cultivation ground ni Pong. Dahil ang formation ay nakapalibot sa cultivation ground, imposibleng makapasok siya ng walang pahintulot. Alvin. Narinig ni Pong ang pagmamadali sa boses ni Alvin kaya nagtanong siya, anong problema? May nangyari ba? Elder Zin, kailangan kitang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Nasa labas ako ng iyong cultivation ground ngayon, sabi ni Alvin. Sa sandaling may padala ang boses, ang kawalan sa ibabaw ng mansyon sa lambak sa harap ni Alvin ay umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang figure ang lumipad at dumating sa harap ni Alvin sa isang kisap mata lamang. Anong problema? May nanggulo ba sa iyo sa sekta? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka nagkakamali, ako, si Pong, ang magtuturo ng leksyon sa kabilang panig. Sabi ni Pong. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata sa pagtatapos ng kanyang mga salita, at ang kanyang aura ay naging nakakatakot. Nang mapagtonto na hindi naunawaan ni Pong ang sitwasyon, ngumiti si Alvin at sinabing, Elder Zin, walang sino man ang nagdulot ng gulo sa akin sa sekta. Naparito ako upang humingi ng payo tungkol sa isang mahalagang bagay. Dahil doon, bumalik sa normal ang aura ni Pong. Pagkatapos, nagtanong siya ng may kuryosidad, oh. Ano iyon? May nangyari sa aking Panginoon sa Devata Realm, sabi ni Alvin bago niya maikling ipinaliwanag ang kalagayan ni Bert Ing at ikinwento ang tungkol kay Jeremias. Nagliwanag ang mga mata ni Pong nang banggitin ni Alvin na si Jeremias ay mula sa angkan ng mga phantom sa lupain ng mga patay. Gusto sana niyang magsalita ngunit pinili niyang huwag putulin si Alvin. Nang tumigil na sa pagsasalita si Alvin ay saka lamang siya nagtanong ng may nagniningning na mga mata, sigurado ka bang si Jeremias ay mula sa angkan ng mga phantom sa lupain ng mga patay? Naguluhan si Alvin sa pinanibik ni Pong, ngunit tumango pa rin siya. Sigurado ako. Inatake niya ako noong siya ay isang hari ng mga Diyos pa lamang. Narinig ko mismo iyon. Nilipol pa niya ang angkan ng mga phantom sa pamamagitan ng pagsipsip sa mga kaluluwa ng mga miyembro. Kaya siya naging isang Panginoon ng mga Diyos ng napakabilis. Matapos niyang angkinin ang isang katawan, sinira mo ang katawan, pero nakatakas ang kaluluwa niya. Tanong muli ni Pong. Tumango si Alvin. Oo. Iyon lang ang katawang kaya niyang taglayin ng buo. Bukod sa katawang iyon, hindi niya makukuha ng buo ang kontrol sa lahat ng katawang mayroon siya. Hindi rin niya magagamit ang buong lakas niya sa mga katawang iyon. Kaya naman hindi niya mapapatay ang aking Panginoon na isa lamang advance na hari ng mga Diyos. Ang ngiti ni Pong ay napakaliwanag nang sabihin niya, Alvin, nakapagbigay ka ng isang magandang regalo sa aming Pyryang Sect. Naguluhan si Alvin. Anong ibig mong sabihin, Elder Zin? Malalaman mo rin yan kapag nahanap mo na ang taong yan mula sa Phantom Clan, misteryosong sabi ni Pong. Sa sandaling ito, isang masigla ngunit matandang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Little Pong, nakausap ko na ang iyong junior uncle Ye.
Maaari mong isama si Alvin. Nang marinig ito, ngumiti si Pong at sinabing, gusto kang makilala ng aking ama. Sa wakas ay makikilala mo na siya ngayon. Makikipagkita ka sa dalawang Ascension Elder ngayon. Bahagyang nagulat si Alvin. Batay sa kung gaano katanda ang boses at kung paano tinawag ng kabilang panig si Pong, nahulaan niya na ang boses ay pagmamayari ng Ascension Elder ng pangkat ng Cloud Peak, si Stuart Zinn. Tila hindi lamang niya makikilala si Stuart Zinn, kundi makikilala rin niya ang isa pang Ascension Elder. Ang isa pang Ascension Elder ba ay ang Junior Uncle Ye na binanggit ni Elder Stuart Zinn. Habang nawawala si Alvin sa kanyang mga iniisip, isang di nakikitang puwersa ang bumalot sa kanya. Sa isang kisap mata lamang, mabilis siyang gumalaw kasama si Pong. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nagtanong siya ng may kuryosidad, Elder Zinn, ang taong binanggit ni Elder Stuart Zinn. Siya ba ay mula sa pangkat ng Hidden Sword? Tumanggaw si Pong, siya lang ang Ascension Elder sa sekta na may apelyidong Ye. Medyo nasasabik si Alvin na makilala ang mga Ascension Elder. Tutal, ang mga Ascension Elder ang pinakamalakas at may pinakamataas na katayuan sa Pure Yang Sect. 7 lang ang Ascension Elder sa Pure Yang Sect. Natural lang, maaaring may isang mapag-isa at intermediate na Emperor of Gods na hindi Ascension Elder sa Pure Yang Sect. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol dito. Paanong hindi siya magiging excited na makilala ang dalawa sa 7 Ascension Elder sa Pure Yang Sect? Nakarating na tayo, sabi ni Pong nang huminto siya. Natuklasan ni Alvin na nakarating sila sa isang malaking lambak sa kailaliman ng Cloud Peak Island. Malago ang lambak, at ang mga huni ng mga ibon ay umalangaw-ngaw sa hangin. Para itong isang paraiso. Habang naglalakad sina Alvin at Pong, isang kawan ng mga ibong gulat na lumipad agad. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ng isang mansyon na itinayo sa isang malaking platapormang bato. 2 figure ang makikitang nakalutang sa kalangitan sa ibabaw ng mansyon. Isa sa kanila ay isang mukhang bata na matandang lalaki, at ang isa naman ay isang magiting at gwapong binata. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng puting damit na may masalimuot na disenyo habang ang binata naman ay nakasuot ng mapusyaw na gininto ang mahabang damit na may mga palamuting pilak. May mga espada rin na bordado sa mga palamuting pilak. Ama, tawag ni Pong habang inaakay niya si Alvin. Yumuko siya at binati ang matanda bago humarap sa binata at sinabing, pagbati, Junior Uncle Ye. Ang matandang lalaki ay si Stuart Zinn, ang Ascension Elder ng pangkat ng Cloud Peak, at ang binata ay si Dylon Ye, ang Ascension Elder ng pangkat ng Hidden Sword. Natuklasan ni Alvin na ang dalawang Ascension Elder ay sandaling nakilala lamang si Pong bago nila ibinaling ang kanilang atensyon sa kanya. Mabilis siyang yumuko at binati ang dalawa. Pagbati, Elder Zinn, Elder Ye. Alvin. Pakiramdam ni Alvin ay parang libu-libong espada ang nakatutok sa kanya pagkasabi ni Dylon Ye. Iyon ang balak ni Dylon Ye na pumatay. Nang siya ay likas na naghahanda para ipagtanggol ang kanyang sarili, biglang naglaho ang balak na pumatay. Kasunod nito, kumislap si Dylon Ye at lumitaw sa harap ni Alvin. Matalas ang kanyang tingin habang nagtatanong, Alvin, sigurado ka bang ang miyembro ng angkan ng mga Phantom, na siyang Panginoon ng mga Diyos, ay nawala ng tanging katawan na lubos niyang makontrol? Bahagyang nagulat si Alvin sa biglaang pagsalita ni Dylon Ye. Sa pagkakataong ito, bahagya niyang naintindihan kung bakit biglang gustong makipagkita ni Stuart Zinn sa kanya at kung bakit naroon si Dylon Ye. Tumanggaw si Alvin. Elder Ye, sigurado ako. Matagal ko na siyang kilala. Kung hindi ka mamasamain na itanong ko, bakit ka interesado sa kanya? Sa palagay ni Alvin, walang-wala si Jeremias. Bagamat isa siyang Intermediate Lord of Gods, hindi siya kayang tapatan ng isang ordinaryong Intermediate Lord of Gods dahil sa hindi pagkakatugma ng katawan. Kaya naman, nakapagtataka para sa kanya na ang dalawang Ascension Elders ay magiging interesado sa isang taong tulad ni Jeremias. 3,951. Naguguluhan si Alvin habang nakatingin kay Dylon Ye, ang Ascension Elder, nang bigla niyang maalala ang sinabi ni Pong kanina. Alvin, isa kang magandang regalo para sa ating Purong Yang Sect. Si Jeremias ba ay itinuturing na isang malaking regalo sa Pure Yang Sect? Lalong naguluhan si Alvin. Paano magiging kapaki-pakinabang sa Pure Yang Sect na may ranggong emperador ang isang hamak na miyembro ng Phantom Clan, na isa lamang Intermediate Lord of Gods?
Hindi niya inisip na gugustuhin nilang gamitin si Jeremias bilang isang kaluluwa ng artifact dahil ang mga miyembro ng Phantom Clan ay maaari lamang maging mga kaluluwa ng mga celestial artifact, hindi mga divine artifact. Ang kapangyarihan ng mga divine artifact ay masyadong malakas para sirain nito ang kanilang mga kaluluwa. Bahagyang sumili ang pananabik sa mga mata ni Dylon Ye nang matanggap ang kumpirmasyon ni Alvin. Nabawasan ang tensyon sa kanyang boses nang sabihin niya, Alvin, para sa karamihan ng mga tao rito, ang isang miyembro ng angkan ng Phantom, o kahit ang buong angkan ng Phantom, ay walang halaga. Ganito rin ako. Gayunpaman, ang isang miyembro ng angkan ng Phantom na nawala ng perpektong katawan na dapat taglayin ay napakahalaga sa aking pangkat. Ang aming pangkat ay may kakaibang pamamaraan upang magpalaki ng isang kaluluwa ng banal na espada. Ang isang Panginoon ng mga Diyos mula sa angkan ng Phantom, na nawala ng perpektong katawan, ay makakatulong sa hindi kumpletong kaluluwa sa aking banal na espada. Wala akong silbi sa kanya kung taglay pa rin niya ang perpektong katawan. Batay sa sinabi mo, magagamit ko siya upang pangalagaan ang kaluluwa ng aking banal na espada at gawin itong isang kumpletong kaluluwa. Halos hindi mapigilan ni Dylon Ye ang kanyang pananabik nang malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Tila hindi nagulat sina Stuart Zin at Pong. Malinaw na matagal na nilang alam ang tungkol sa bagay na ito. Kung tungkol naman kay Alvin, hindi lamang siya nagulat, kundi namangha rin. Ang hindi kumpletong kaluluwa sa banal na espada ni Dylon Ye ay magiging kumpleto kung maa-absorb nito si Jeremias gamit ang natatanging pamamaraan ng pangkat ng Hidden Sword na pagpapalaki ng kaluluwa ng espada. Kapag kumpleto na ang kaluluwa, ang banal na espada ni Dylon Ye ay magiging kapantay ng 7 Orifice Exquisite Sword ni Alvin. Bukod dito, dahil sa cultivation base ni Dylon Ye, mas magagampanan niya ng maayos ang espada. Isipin na ang Hidden Sword faction ay may kakaibang teknik. Malawak at puno ng sorpresa ang mundo. Sa sandaling ito, sinabi ni Dylon Ye, Alvin, kung tutulong ka sa paghahanap sa miyembro ng Phantom Clan, ako, si Dylon Ye, ang Hidden Sword Faction, at ang Pure Yang Sect ay may utang na loob sa iyo ng tig-iisang pabor. Ibig sabihin, may utang na loob ako sa iyo ng 3 pabor. Gusto nang patayin ni Alvin si Jeremias sa simula pa lang. Isa itong karagdagang bonus para sa kanya na ibigay si Jeremias kay Dylon Ye at makakuha ng 3 pabor. Gayunpaman, bago siya pumayag, kailangan niyang patunayan ang isang bagay. Tinanong niya, Elder Ye, pagkatapos na ang miyembro ng angkan ng Phantom ay pino at magamit upang pakainin ang iyong kaluluwa ng espada. Magsasama ba ang kanyang mga alaala at kamalayan sa iyong kaluluwa ng espada? Ngumiti si Dylon Ye. Umiling siya at sinabing, syempre hindi. Lubos siyang masasisipsip ng kaluluwa ng aking banal na espada. Kahit hindi kumpleto ang kaluluwa ng aking espada, nagkamalay na ito. Gamit ang lakas nito, lubos nitong masasisipsip ang miyembro ng Phantom Clan na iyon. Bukod dito, kahit na mapanatili niya ang kanyang kamalayan, kailangan pa rin niya akong sundin. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala na sasaktan ka niya. Napangiti ng nahihiyang si Alvin nang mapagtanto niyang naunawaan ni Dylon Ye ang kanyang iniisip. Maya-maya, nagtanong siya ng may pagtataka, Elder Ye, plano mo bang sumama sa akin sa mas mababang kaharian? Tumanggo si Dylon. Bagamat sarado ang mga daanan sa pagitan ng mga Devata Realms at ng mga Realms of Gods, maaari kitang sundan gamit ang Destruction Divine Shuttle. Nagatubili sandali si Alvin bago niya sinabi, Elder Ye, natural lang na wala akong dapat ipag-alala tungkol sa kahit ano kapag nandito ka. Gayunpaman, batay sa aking nalalaman, ang mga katutubo ng Realms of Gods ay mahihina ang kanilang lakas kapag pumunta sila sa Devata Realms, tama ba? Narinig na ni Alvin ang tungkol dito mula kay Berting noon. Noong nakaraan, itinaboy ng alipin mula sa angkan ng yun si Berting patungo sa impyerno ng Azuria, ngunit hindi niya mapatay si Berting. Iyon ay dahil ang kanyang lakas ay lubos na napigilan sa Devata Realms. Kung hindi, kahit na siya ay isang alipin lamang, paanong ang isang tao mula sa isang malakas na angkan sa Divine Offering Land ay hindi makakapatay ng isang celestial mula sa isang Devata Realm? Sinasabing ang mga kaharian ng mga Diyos ay ang maliliit na mundo ng mga Supreme Powerhouse. Ang mga katutubo ng mga kaharian ng mga Diyos ay mga inapo ng mga Supreme Powerhouse. Dahil sa pamumunong ipinataw ng mga Supreme Powerhouse, ang lakas ng mga katutubo mula sa mga kaharian ng mga Diyos ay mapipigilan kapag sila ay pumunta sa mga mas mababang kaharian.
Hindi ito naaangkop sa ibang mga kaharian ng mga Diyos, na siyang maliliit na mundo ng ibang mga supreme powerhouse. Ang pamumunong ito ay nilikha ng supreme powerhouse upang pigilan ang mga katutubo mula sa mga kaharian ng mga Diyos na magdulot ng kaguluhan sa mga mas mababang kaharian. Tutal, marami mula sa naunang henerasyon ng mga supreme powerhouse ang nagmula sa mga mas mababang kaharian. Natural lamang para sa kanila na protektahan ang mga lugar kung saan sila nanggaling. Bago pa sumagot si Dailonye, biglang tumawa si Pong. Lumingon si Alvin kay Pong na may pagtataka. Nang hamupa ang tawa ni Pong, nakangiti niyang sinabi, "Alvin, sa tingin mo ba ikaw lang ang nagmula sa mababang kaharian?" Agad na natanto ni Alvin. Nagulat siyang nagtanong kay Dailonye, "Elder Ye, taga Devata Realm ka ba?" Para maging eksakto, nagmula ako sa isang makamundong mundo, sabi ni Dailonye. Nabigla si Alvin. Alam niya kung gaano kahirap para sa isang taong mula sa isang ordinaryong kaharian na maging isang emperador ng mga Diyos. Alvin, kung hindi ako nagkakamali, hindi ka naman talaga taga Devata Realm, di ba? Dapat ay galing ka rin sa isang makamundong realm, sabi ni Dailonye. Elder Ye, bakit mo nasabi yan? Nagulat na naman si Alvin kay Dailonye. Sumagot si Dailonye nang nakangiti, "Napanood ko ang recording mo habang pinapatay ang dalawang intermediate lords of God sa Flying Dragon Sect. Sa kabila ng iyong cultivation base, kalmado ka pa rin. Malinaw na nakaranas ka na ng hindi mabilang na labanan noon. Sa bagay na ito, hindi ka maihahambing sa isang ordinaryong Emperor of Gods. Kung tama ang hula ko, ang maging ganito ka-eksperto, hindi ka nagmula sa Devata Realm, kundi sa isang makamundong realm." Tumango si Alvin. Tama. Nagmula ako sa mga makamundong kaharian na tinatawag na Saint Province Realm at Yanhuang Realm. Pinangalanan ni Alvin ang dalawang makamundong kaharian dahil gusto niyang makita kung si Dailonye ay mula sa isa sa dalawang makamundong kaharian. Kung sila ay mula sa iisang makamundong kaharian, marahil, bantayan siya ni Dailonye sa hinaharap. Nagulat na sabi ni Dailonye, "Hindi ko inaasahan na manggagaling ka sa Yanhuang Realm. Sinasabing ang nagtatag ng ating sekta ay nagmula sa purong Yang sect." Nagulat din sina Stuart Zin at Pong na si Alvin ay nagmula sa parehong makamundong kaharian ang nagtatag ng Pure Yang sect. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Alvin, at nagtanong siya, "Laye ba ang apelyido ng tagapagtatag?" Tumango si Dailonye. Nagulat siya na alam ito ni Alvin. "Oo. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa ating tagapagtatag?" Ngumiti si Alvin at sinabing, "Sa Yanhuang Realm, may alamat tungkol sa isang lalaki na ang palayaw ay purong Yang nobleman. Ang pangalan niya ay Laye Dongbin." Nagliwanag ang mga mata ni Stuart Zin. Iyan ang pangalan ng ating tagapagtatag. Hindi ko inaasahan na ang bagong recruit sa ating sekta ay magmumula sa parehong mundo ng ating tagapagtatag. Bukod pa rito, napakagaling mo kaya mataas ang inaasahan ng lahat sa iyo sa pista ng 7 mansyon. Isa ba itong biyaya mula sa ating tagapagtatag? Ngumiti at tumango si Pong at Dailonye. Nagulat din si Alvin na may koneksyon siya sa nagtatag ng Pure Yang sect. Tulad ng sa Devata Realms, maraming sinaunang maalamat na figure sa mundo na umiiral din sa Realms of Gods. Dahil dito, bumuti ang relasyon ni Alvin sa dalawang Ascension Elder. Maya-maya, iniba niya ang usapan at nagtanong, "Elder Ye, plano bang pumunta sa mas mababang kaharian gamit ang iyong tunay na katawan o isang doppelganger?" 3,952. Sa opinyon ni Alvin, may pagkakaiba sa pagpunta ni Dailonye sa ibabang kaharian at sa pagpapadala ni Dailonye ng kanyang doppelganger sa ibabang kaharian. Kung ipapadala ni Dailonye ang kanyang doppelganger, kailangang dalhin ng doppelganger ang kanyang kilalang banal na espada sa ibabang kaharian o mag-isip ng paraan para mahuli si Jeremias pabalik sa Pure Yang sect. Ano man ang mangyari, kailangang bumalik ang doppelganger sa Pure Yang sect at hindi maaaring mapuksa. Kung hindi, maaaring hindi maibalik ni Alvin si Jeremias sa Pure Yang sect. Kung si Dailonye ay pupunta sa ibabang kaharian gamit ang kanyang tunay na katawan, wala sanang magiging problema. Tutal, kahit na si Dailonye ay ilipat sa ibang kaharian ng mga Diyos, makakahanap pa rin siya ng paraan para makabalik sa Pure Yang sect sa Profound Energy Land.
Noong si Alvin ay nasa angkan ng Langston, sinabi sa kanya ni Renjin na si Reggie, isang emperador ng mga Diyos, ay bumalik sa lupain ng malalim na enerhiya mula sa lupain ng banal na alay patungo sa larangan ng labanan ng kaharian. Bagamat malayo ang distansya ng mga base sa Realm Battlefield, pinagdurugtong sila ng mga spatial passage. Bagamat hindi madali, sa kaunting pagsisikap, makakahanap ng paraan ang mga Emperor of Gods at ang mga mas malalakas para makabalik sa kanilang nilalayong Realms of Gods sa pamamagitan ng pagpunta sa mga base sa pamamagitan ng mga spatial passage. Ang mga mas mahina ay maaari lamang magtanong-tanong at umasa sa kanilang swerte. Nakangiting sabi ni Dylonye, "Siyempre, sasama ako gamit ang tunay kong katawan. Hindi ako lubos na kumpiyansa na ipapadala ang aking doppelganger. Kung pupunta ako, makakabalik pa rin ako bago ang pista ng 7 mansyon kahit na napakaswerte ko." Tumingin si Stuart Zinn kay Dylonye at sinabing, "Gayunman, huwag kang maging pabaya. Maraming mga advanced na Emperor of Gods sa Realm Battlefield, at mayroon ding mga Supreme Gods. Kung makakasalubong mo sila, dapat mong sabihin sa kanila ang tungkol sa iyong pinagmulan at ipaliwanag kung paano hindi sila makakakuha ng anumang war points kahit na patayin ka nila." Ngumiti si Dylonye ng mapait habang sinasabi, "Senior Brother Zinn, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin na parang bata pa ako. Alam ko na ang gagawin ko. Mahaba pa ang buhay ko. Huwag mong kalimutan na nalampasan ko ang nakaraang heavenly tribulation sa pamamagitan lamang ng isang tama ng aking espada. Hindi ko man lang ginamit ang aking divine sword." Ngumisi si Stuart Zinn bago nagkunwaring galit at sinabing, "Umalis ka. Tumigil ka na sa pagyayabang sa harap ko, batang to." Tumawa si Pong nang makita niya si Alvin na nakatingin sa kanyang ama at kay Dylonye na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, si Junior Uncle Ye ay mas bata pa sa akin. Siya ay kinikilala bilang nangungunang prodigy ng sekta sa nakalipas na 100,000 taon. Kung mapabilang ka sa top 10 sa pista ng 7 mansyon, 2 intermediate emperors of gods mula sa ating sekta ang bibigyan ng pagkakataong makalusot at maging advanced emperors of gods. Walang duda na si Junior Uncle Ye ang tiyak na mapipili. Para naman sa isa pang kandidato, malamang na mapagpapasyahan ito sa pamamagitan ng isang kompetisyon sa mga Ascension Elders." Muling nagulat si Alvin nang matuklasan niyang si Dylonye, na nagmula rin sa isang makamundong kaharian, ay isang henyo na sumusuway sa langit. Ang katotohanang hindi kinailangang makipagkompetensya ni Dylonye sa iba pang mga Ascension Elder para sa pagkakataong makalusot at maging isang advanced na Emperor of Gods ay nangangahulugan na kinilala ng Puriang sect ang kanyang kakayahan at talento. Maya-maya, nagtanong si Alvin, "Elder Ye, kailan ka maaaring umalis?" "Kailangan ko munang kumuha ng 2 Destruction Divine Shuttles," sabi ni Dylonye. "Bihira akong pumunta sa mas mababang realm kaya wala akong hawak na Destruction Divine Shuttles. Ngayong sarado na ang mga spatial passage, mataas ang demand para sa Destruction Divine Shuttles. Kung alam ko lang noon ang alam ko ngayon, marami na sana akong binili para hindi ko na kailangang bumalik sa Realm Battlefield." Ang ibig sabihin ni Dylonye ay kung marami siyang Destruction Divine Shuttles, malaya siyang makakapaglakbay pabalik-balik hanggang sa ipadala siya sa Profound Energy Land. Tutal, 20 Realms of Gods lang naman ang mayroon. "Elder Ye, makakatanggap ako ng ilang Destruction Divine Shuttles sa lalong madaling panahon. Maaari kitang bigyan ng isa kapag natanggap ko na ang mga ito," nakangiting sabi ni Alvin. Walang kwenta ang isang Destruction Divine Shuttle kapalit ng isang Emperor of Gods na sumama sa kanya. Wala namang magagawa ang doppelganger ni Alvin kay Jeremias. Dahil gustong gamitin ni Dylonye si Jeremias para pakainin ang kaluluwa ng kanyang espada, kailangan muna niyang talunin si Jeremias. Dahil dito, hindi mahihirapan si Alvin na harapin si Jeremias. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jeremias kapag nalaman niyang nagdala ako ng Emperor of Gods para harapin siya? Kahit ano paman, siguradong magiging kawili-wili ito, nakangiting naisip ni Alvin sa sarili. "Sige, tango ni Dylonye." Pagkatapos, nakipagpalitan siya ng soul pearls kay Alvin at idinagdag, "Magpadala ka sa akin ng mensahe kapag handa ka nang umalis. Kung mayroon kang anumang problema sa sekta, maaari mo rin akong kontakan. Tutulungan kita hanggat hindi ka nagkakamali."
Kung walang Ascension Elder na kasangkot, makakatulong ako kahit na ikaw ang nagkakamali. Bagamat tila irresponsible ang mga sinabi ni Dailonye sa huli, sinabi lamang niya ang mga salitang iyon dahil sinasabi sa kanya ng kanyang paghatol na si Alvin ay hindi isang taong maglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Tutal, inimbestigahan ng Pyryang Sect ang panahon ni Alvin sa Profound Energy Land. Hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon sa isang mapusok na hanggal kahit na gusto niya talagang kumpletuhin ang kaluluwa ng espada ng kanyang banal na espada. Salamat, Elder Ye, sabi ni Alvin. Dahil dito, alam niyang nakakuha siya ng isa na namang malakas na kakampi sa Pyryang Sect. Pumunta ka at bisitahin ang pangkat ng Hidden Sword kapag libre ka. Karamihan sa mga disipulo roon ay mula rin sa mababang kaharian, sabi ni Dailonye, sigurado akong marami kang karaniwang paksang mapag-uusapan sa kanila. Tiyak na bibisitahin ko ang pangkat ng Hidden Sword sa hinaharap, sagot ni Alvin. Hindi basta-basta ang mga salitang ito. Sabik na sabik siyang bisitahin ang pangkat ng Hidden Sword. Sino ang mag-aakala kung magkakaroon pa siya ng mas maraming kakampi? Nabalitaan niya na ang pangkat ng Hidden Sword ay mayroon ding 2 Nirvanic Elder. Pagkalipas ng isang buwan, ang magkaparehong nilalang ni Alvin at si Dailonye ay sabay na umalis patungong mas mababang kaharian sakay ng 2 magkaibang Destruction Divine Shuttle. Dahil ang isang Destruction Divine Shuttle ay kayang maglaman lamang ng isang tao, ito lang ang magagawa nila. Bilang resulta, napadpad sila sa magkaibang lugar. Bago umalis, sinabihan ni Alvin si Dailonye na magkita sa Palasyo ng Langit ng nag-iisang mapanirang langit. Dahil mayroon lamang 81 Devata Realms, hindi magiging mahirap hanapin ang nag-iisang mapanirang langit. Matapos tumugon si Dailonye, halos sabay na ginamit ng 2 ang Destruction Divine Shuttles. Sa isang kisap mata lamang, ang doppelganger ni Alvin at si Dailonye ay naglaho sa ere. Ang lupain ng mga patay ay isa sa 7 pinakamapanganib na lugar sa Devata Realms. Sa 7 lugar, ang lupain ng mga patay ang pinaka-hindi mapanganib. Dahil dito, maraming malalakas na powerhouse mula sa Devata Realms ang pumupunta rito upang hulihin ang mga nilalang na parang kaluluwa upang magawa nilang maging mga kaluluwang artifact para sa kanilang kilalang mga celestial weapon. Natural lamang, ang lupain ng mga patay, bilang isa sa 7 pinakamapanganib na lugar, ay hindi walang panganib kahit na hindi ito kasing mapanganib ng Ozrehel. May ilang mga malas na powerhouse na nakabangga ng mga malalakas na nilalang na parang kaluluwa doon at doon namatay. Sa mas malalim na bahagi ng lupain ng mga patay, mayroong isang madugong hanay ng kabundukan na hindi nang ahas na lapitan ng mga makapangyarihang nilalang mula sa Devata Realms. Nagkalat ang mga bundok sa lahat ng dako ng walang tugma o dahilan. Mayroong isang malaking grupo ng mga nilalang na naninirahan dito. Isa sila sa iilang nilalang na nagtataglay ng mga pisikal na katawan sa lupain ng mga patay. Ang kanilang mga anyo ay medyo humanoid. Ang ilan sa kanila ay kamukha ng mga dayuhan na inilalarawan ng mga tao sa daigdig. Mayroong isang malaking mansyon na nakaukit sa gilid ng isang malaki at madugong bundok. Sa isa sa mga silid, isang gwapong binata ang nakaupo nang nakakross ang mga paa habang bumubulong sa sarili, Berting, dapat mong malaman na walang saysay ang pakikipaglaban sa akin. 3,953. Biglang hamupa ang baluktot na ekspresyon sa gwapong mukha nang sabihin niya, hindi ako susuko. Kasunod nito, muling lumitaw ang pilit na ekspresyon habang sinasabi niya, Berting, alam ko ang iniisip mo. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na lumalakas na ang kaluluwa mo? Sa tingin mo ba ay makakatakas ka mula sa akin pagkatapos mong maging isang Panginoon ng mga Diyos? Napaka-inosente. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali? Sigurado akong napansin mo na tumigil na sa paglakas ang kaluluwa mo, tama ba? Akala mo ba ay isang hadlang ito? Ang malas at pilit na ekspresyon ay tila wala sa lugar sa gwapong mukha. Para bang ang kaluluwa sa katawan ay hindi tugma sa pisikal na katawan. Muling hamupa ang mapang-asar na ekspresyon. Ikaw ba yan? Matapos ang kina ng katawan ni Berting sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit, maaaring napatay ni Jeremias si Berting kahit na may kaunting reaksyon.
Gayunpaman, hindi niya pinatay si Berting hanggang ngayon dahil sakam siya sa kaalaman at mga ari-arian ni Berting. Sa kanyang palagay, malamang na maraming hindi inaasahang engkwentro si Berting sa impyerno ng Asher. Kung hindi, paano magiging isang mas mataas na hari ng mga Diyos ang isang simpleng hari ng mga Diyos na malapit ng maging Panginoon ng mga Diyos sa maikling panahon? Bukod dito, sigurado siyang alam ni Berting ang mga sekreto tungkol sa impyerno ng Asher kung isa sa alang-alang kung paano nakapunta roon si Berting ng ilang beses at nakaligtas. Walang pakialam na sumagot si Jeremias, tama. Inutusan ko ang aking mga tauhan na magtayo ng Forbidden Soul Formation dito 2 buwan na ang nakakaraan. Dapat mong malaman na ang mga naninirahan sa Land of the Dead ay halos mga nilalang na parang kaluluwa. Walang sino man sa mundo ang mas nakakaalam tungkol sa mga kaluluwa kaysa sa mga naninirahan dito. Berting, ang iyong kaalaman tungkol sa kaluluwa ay hindi maihahambing sa akin. Bukod dito, nakalimutan mo na ba na ako ay dating leader ng angkan ng Phantom Clan? Sa pagkakataong ito, hindi na sumagot si Berting. Nagpatuloy si Jeremias sa pagsasalita, Berting, bibigyan kita ng 1 taon. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, papatayin kita. Sa oras na iyon, papatayin ko rin ang mga nasasakupan mo. Kahit si Alvin ay hindi makakapagsabi ng pagkakaiba kung magbabalat kayo ako bilang ikaw. Tutal, masyado na kitang nakikilala kaya madali kitang magagaya. Sa oras na iyon, papatayin ko si Alvin. Pagkatapos sabihin iyon, nawala ang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ni Berting, at lumambot ang kanyang tingin. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabi niya, ano sa tingin mo? Pareho lang naman, di ba? Maging ang nagsalitang Jeremias ay katulad ni Berting. Malamig na sinabi ni Berting, Jeremias, kung lalabanan kita ng buong lakas ngayon, kahit mamatay ka pa, magiging lumpo ka. Pinaikit ni Jeremias ang kanyang mga mata at sinabing may ngiting, siguro, kung gumawa ka ng hakbang laban sa akin noong kararating lang natin sa Land of the Dead, malubhang nasugatan ako. Gayunpaman, ngayon, pinakamarami akong mararanasang maliliit na pinsala. Bukod doon, ang spatial ring na ibinigay sa akin ng aking nasasakupan kalahating taon na ang nakalipas ay naglalaman nito. Sa sumunod na sandali, isang malabong gininto ang harang ang lumitaw sa paligid ng kaluluwa ni Jeremias. Makikita ang mga ron at masalimuot na disenyo sa harang. Isang banal na artifact na nagtatanggol sa kaluluwa. Ngumisi si Jeremias. Marami kang alam. Berting, mayroon ka lang 1 taon. Pag-isipan mong mabuti. Huwag kang magkamali sa pagpili. Kung hindi, ang mga nasasakupan mo at si Alvin ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Si Alvin, na ang tunay na katawan ay nagkukultibar sa purong yangsek, ay natural na walang alam sa nangyayari sa Land of the Dead. Sa oras na ito, ang kanyang kaparehong nilalang mula sa batas ng kalawakan ay dumating na sa isa sa mga makamundong kaharian. Hindi siya pamilyar sa makamundong kaharian, ngunit ito ay halos kapareho ng kay Yan Huang Realm. Lumitaw ang mga luha sa kalangitan bago biglang lumitaw si Alvin. Swoosh! 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 Di nagtagal, ilang missile ang pumutok sa kalangitan na parang mga meteorite. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang malaking barkong pandigma sa kabilang dulo ng kalangitan. Katulad ito ng mga barkong pandigma na nakita niya sa Yan Huang Realm, ngunit mukhang mas malakas ito. Bumuhos. 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 Nang bumagsak ang mga missile, nayanig ang buong kaharian. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan at natuklasan na iisa lamang ang tao sa buong kaharian. Sa sandaling ito, iniiwasan ng taong iyon ang mga missile na patuloy na paparating. Nandito ba ang barkong pandigma para sa isang tao lang? Umiling si Alvin. Wala siyang balak na makialam. Muling iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan upang mahanap ang pinakamahinang bahagi ng harang sa kalawakan dito upang makapaglakbay siya patungo sa pinakamalapit na Devata Realm. Sa sandaling ito, isang ultrasonic wave ang humampa sa kalangitan kay Alvin. Sa barkong pandigma, isang hindi kilalang tao ang natukoy sa unahan. Mukhang wala siyang gaanong kapangyarihan.
Ibig sabihin, mayroon din siyang mga superpower. Nandito ba siya para tulungan ang lalaking iyon? Dapat ba natin siyang atakihin? Isang malaki at matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang na may matinik na buhok na kulay maroon ang lumitaw sa cockpit. Malamig ang kanyang ekspresyon habang sinasabing, buksan mo ang speakers. Gusto ko siyang makausap. Ikaw na nakasuot ng lila, umalis ka kung may negosyo ka rito. Kung hindi, aatakihin ka rin namin. Hindi pinansin ni Alvin ang babala mula sa barkong pandigma habang nagtutuon siya sa paghahanap ng pinakamahinang bahagi sa space barrier na magdadala sa kanya sa pinakamalapit na Devata realm. Nang makita ito, nagpakawala ng ilang missile ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin. Bumuhos. 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 Matapos sumabog ang mga missile at humupa ang alikabok, nagulat ang lahat sa battleship nang makitang ligtas si Alvin. Isang bagyo ang humampas sa paligid ni Alvin, at pinuprotektahan siya mula sa mga pag-atake. Ang 12 tao sa cockpit ay takot na tumingin kay Alvin na parang isa siyang halimaw. Sa wakas, isa sa kanila ang nagtanong sa mahinang boses, "Commander, dapat ba tayong umatake muli?" Hampas. Hinampas ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang ulo ng taong nagsalita habang sinasabing, "Papatayin ko ang susunod na taong maglalakas loob na kumilos ng walang ingat." Pagkatapos, binuksan niya ang speaker at sinabing, "Panginoon, mali po ang pagkakaintindi namin sa inyo. Patawarin niyo po kami. Handa kaming magbayad para sa aming pagkakamali." Gayunpaman, bago pa matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang, nawala na si Alvin sa ere. Ha! Saan siya nagpunta? Isa ba siyang multo? Nagtinginan ng mga tao sa cockpit na may pagtataka. Hindi na inabala ni Alvin ang mga taong iyon. Tutal, napakahina nila kaya wala silang maiwang kahit isang galos mula sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang roba, na gawa sa bulak, ay bahagyang nasira. Ang kanyang roba ay isa lamang ordinaryong roba. Hindi niya ugali na gumamit ng divine energy sa paghabi ng mga damit dahil hindi ito masyadong komportable. 3,954. Binihisa ni Alvin ang kanyang doppelganger ng isang tunay na roba bago ipinadala ang doppelganger sa ibabang kaharian. Ang ordinaryong roba ay walang panlaban, ngunit hindi niya inisip na ito ay isang problema dahil karamihan sa mga nasa ibabang kaharian ay walang kapantay sa kanyang doppelganger. Natagpuan na kita. Sa wakas ay natagpuan ni Alvin ang pinakamahinang bahagi sa space barrier. Walang pag-aaksaya ng oras, nag-teleport siya palapit, pinunit ang barrier, at nagtungo sa pinakamalapit na Devata realm. Ipinadala si Alvin sa isang Devata realm na kanyang binisita noon. Noong panahong iyon, naglakbay siya sa maraming Devata realm upang hanapin ang kanyang pamilya. Iilan lamang ang Devata realm na hindi niya nabisita. Isang liblib na lugar na naman. Nakaramdam si Alvin ng kawalan ng magawa matapos niyang mapagmasdan ang kanyang paligid. Tulad ng kanyang nakaraang pagbisita, ipinadala siya sa isang liblib na lugar sa isang Devata realm. Nangangahulugan ito na kailangan niyang maghanap ng transportation formation dahil wala ni isa sa isang liblib na lugar na tulad nito. Habang hinahanap ni Alvin ang transportation formation upang dalhin siya sa Solitary Destructive Heaven, isa tao ang dumating sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Ang palasyo ng langit na dati giniba ay naayos na. Ang lahat mula sa pangunahing gusali hanggang sa pasukan, ay naibalik sa dati nitong anyo sa ilalim ng pangangasiwa ng ilang matatanda. Sus! Sus Mariosep! Sa sandaling ito, dalawang matanda, na nagbabantay sa pangunahing pasukan ng palasyo ng langit, ay nakakita ng isang figure. Isa itong binata na nakasuot ng mapusyaw na gininto ang mahabang damit. Guwapo at elegante siya na may matapang na anyo. Sa sandaling ito, nakatingin siya sa palasyo ng langit at bumubulong, mukhang hindi pa dumarating si Alvin. Hihintayin ko na lang siya rito. Kasabay nito, ang gwapong binata ay umupo nang nakakross ang mga paa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sino siya? May hinahanap ba siya o may hinihintay? Paano ko malalaman? Bantayan na lang muna natin siya sa ngayon. Kakaiba ang naging kilos ng dalawang matanda sa binata. Gayunpaman, dahil mukhang may hinihintay ang binata, hindi sila humakbang papalapit.
Gayunpaman, pagkalipas ng isang oras, walang dumating. Dahil dito, naramdaman ng matanda na medyo kahina-hinala ang binata. Walang pumunta para makita siya. Hindi ba't isang insulto sa dignidad ng palasyo ng langit ang pag-upo lang niya roon? Pupuntahan ko siya at sasabihan. Isa sa dalawang matanda ang lumipad papunta sa binata upang itaboy ito. Nang biglang imulat ng binata ang kanyang mga mata, natigilan ang matanda nang makita ang walang pakialam na titig ng binata. Kasabay nito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na presyon na pumipilit sa kanya at sinasakal siya. Bukod doon, natuklasan niya na hindi niya mapakilos ang celestial origin energy sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa di nakikitang puwersang pumipigil sa kanya, malamang ay nahulog na siya mula sa himpapawid dahil hindi na niya mapakilos ang kanyang celestial origin energy. Dahil sa takot, wala na siyang ibang magawa kundi magpadala ng desperadong mensahe sa pinakamalakas na tao sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Panginoong Edmund, inaatake ako sa pangunahing pasukan. Iligtas mo ako. Ang matanda ay isang tapat na tagasunod ni Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor. Nabalitaan na niya noon na si Edmund ay nasa palasyo ng langit kaya nagboluntaryo siyang bantayan ang pangunahing pasukan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napagtanto ng isa pang elder na may mali. Anong nangyayari? Bakit hindi siya gumagalaw? Bigla, isang figure ang lumabas mula sa palasyo ng langit at lumitaw sa pangunahing pasukan sa isang kisap mata. Nang makita ang figure, agad na nagliwanag ang mga mata ng matanda sa pangunahing pasukan. Malakas at magalang niyang binati, pagbati, Panginoong Edmund. Pagdating pa lang ni Edmund, napansin na niya ang binata na nakaupo nang nakakross ang mga paa. Kumunat ang noo niya, at maya-maya, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Natuklasan niya na ang espasyo sa paligid ng binata ay tila naselyuhan, na hindi nakapasok ang kanyang banal na kamalayan. Hindi siya sigurado kung ito ay dahil sa isang porma sayon o kung ito ay dahil sa sariling kapangyarihan ng binata. Sa anumang kaso, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Magalang siyang nagtanong, Ginoo, sino kayo? May kinalaman ba kayo sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit? Casual na ikinumpas ng binata ang kanyang kamay, dahilan para mapatabi ang matanda kay Edmund. Dahil doon, sa wakas ay naipamahagi na ng matanda ang kanyang celestial origin energy. Matapos niyang patatagin ang kanyang paninindigan, yumuko siya kay Edmund at sinabing, paumanhin sa abala, Panginoon ko. Tumango si Edmund. Bumalik ka na sa pwesto mo. Pagkatapos sabihin iyon, humarap muli si Edmund sa binata, medyo kinakabahan. Sa gitna ng kaba, may bahid din ng kapeiton. Sa simula, inakala niyang medyo malakas siya. Iilang tao lamang sa Devata Realms ang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang at tinalo si Bert Ing, ang Heavenly Emperor na kanyang iniidolo. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa para makatulong. Kalaunan, nang bumalik si Alvin, natuklasan niyang ang lakas ni Alvin ay higit na sa kay Bert Ing. Nahirapan siyang tanggapin ito. Kung tutuusin, mas mahina si Alvin kaysa sa kanya noon. Gayunpaman, sa loob ng wala pang 100 taon, lumakas ng husto si Alvin na kaya niya itong patayin sa isang pagbahing lamang. Sa wakas, sa sandaling ito, lumitaw ang hindi kilalang binata na ito. Bagamat hindi kumilos ang binata, nakaramdam siya ng hindi may lalarawang presyon. Sigurado siyang hindi gumagawa ng anumang presyon ang binata. Marahil, ang presyon ay ilusyon lamang niya. Wala akong masamang intensyon, sabi ng binata na nakasuot ng gininto ang damit, habang nakaupo pa rin ng nakakross ang mga paa, may hinihintay ako. Kapag dumating na siya, aalis na ako. Bagamat walang ekspresyon ang mukha ng binata na nakasuot ng gininto ang damit, hindi naman malamig ang boses niya nang magsalita. Ang taong hinahanap mo ba ay mula sa langit na palasyo ng nag-iisang mapanirang langit? Tanong ni Edmund. Naisip niya na marahil ay nandito ang kabilang panig upang hanapin si Bert Ing, ang langit na emperador ng nag-iisang mapanirang langit. Hindi ko alam, sabi ng binata na nakasuot ng gininto ang damit habang umiiling. Nang makita ang bahagyang pagkunot ng noo sa mukha ni Edmund, idinagdag niya, ang pangalan niya ay Alvin.
Kilala mo ba siya? Sandali na natigilan si Edmund nang marinig ang pangalang iyon. Pagkatapos, bumantong hininga siya ng maluwag bago ngumiti, kaibigan ka pala ng Young Master. Pinili ba ng Young Master ang lugar na ito bilang tagpuan? Parang ibang tao na si Edmund ngayon. Napakabait niya. Ang matanda na umiidolo kay Edmund ay natigilan sa biglaang pagbabago ni Edmund. Napaisip siya sa sarili, siya ba talaga ang maalalahanin at marangal na emperador ng langit sa puso ko? Nang marinig ang mga salita ni Edmund, ang binata na nakasuot ng gininto ang damit ay mukhang medyo nagulat. Tumayo siya at sinabing, walang sinabi sa akin ang batang iyon. Kung alam ko lang na siya ang Young Master dito, papasok na sana ako sa palasyo at iinom ng tsaa habang hinihintay ko siya. Bakit pa ako maghihintay sa labas? Sayang, medyo matagal na rin kaya dapat ay nandito na siya agad. Sa sandaling umagsak ang boses ng binata na nakasuot ng gininto ang damit. Swoosh! Lumingon ang binata na nakasuot ng gininto ang damit at ngumiti. Sa sumunod na sandali, si Alvin, na naantala, ay lumitaw sa pangunahing pasukan ng Palasyo ng Langit. Pagbati, Batang Panginoon. Bati ni Edmund habang nakayuko. Sumunod din ang dalawang matanda. Senior Edmund, nandito ka rin ba? Naguluhan si Alvin. Nabalitaan kong may dumating na bisita kaya pumunta ako para tingnan, medyo nahihiyang sabi ni Edmund. Ilang sandali lang ang nakalipas, nagmamadali siyang lumabas ng may pagmamalaki. Kung hindi niya naramdaman na malalim ang cultivation ng binata na nakasuot ng ginto, malamang ay itinaboy na niya ang binata na nakasuot ng ginto. Lumingon si Alvin upang tingnan ang binata na nakasuot ng gininto ang damit at humingi ng paumanhin ng nakangiti. Elder Ye, dinala ako sa isang liblib na lugar sa isang Devata realm kaya natagalan ako bago ko natagpuan ang isang transportation formation. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapahintay sa iyo. Sa loob-loob ni Edmund ay nabigla siya sa kung gaano kagalang si Alvin sa binata na nakasuot ng gininto ang damit. Tila mas malakas pa ang kabilang panig kaysa kay Alvin. Si Alvin ay isa ng Panginoon ng mga Diyos kaya gaano kalakas ang kabilang panig. Ang binata na nakasuot ng gininto ang damit ay walang iba kundi si Dylon Ye, ang Ascension Elder mula sa Pure Yang Sect, na dumating sa mas mababang kaharian kasama si Alvin. Ayos lang. Hindi ako naghintay ng matagal, sabi ni Dylon Ye bago nagtanong ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, bilang host, mag-aalok ka ba ng isang tasa ng tsaa sa bisitang ito na nagmula pa sa napakalayong lugar? 3,955. Natigilan si Edmund habang sinusundan niya ang dalawang figure ay papasok sa langit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Nauna nang ipinakilala si Alvin. Bagamat hindi niya alam ang ibig sabihin ng Ascension Elder ng Pure Yang Sect, alam niyang si Dylon Ye ay kailangang maging napakalakas sa mga Diyos at may mataas na katayuan. Gayunpaman, nang ipaliwanag pa ni Alvin na ang Pure Yang Sect ay isang puwersang may ranggong emperador sa kaharian ng mga Diyos at si Dylon Ye ay isang emperador ng mga Diyos, nabigla pa rin siya. Bagamat hindi pa nakapunta si Edmund sa kahit anong Realm of Gods, nakausap na siya ni Berting tungkol sa mga emperador ng Diyos sa Realms of Gods noon. Maituturing silang isa sa mga nangungunang powerhouse sa Realms of Gods. Alam din ni Edmund na ang mga katutubo ng Realms of Gods ay mapipigilan ang kanilang kapangyarihan kapag sila ay nasa mas mababang kaharian. Ito ay dahil noong nakaraan, isang tao mula sa Realm of Gods ang dumating upang patayin si Berting. Noong panahong iyon, ipinagmamalaki ng taong iyon ang kanyang lakas at kung paano niya mapapatay si Berting sa pamamagitan lamang ng isang pagbahing kung ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapipigilan sa mas mababang kaharian. Gayunpaman, kahit na mapipigilan ang lakas ng taong iyon, si Berting, na hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos, ay walang kapantay para sa taong iyon. Mabuti na lang at hindi napatay ng taong iyon si Berting at napilitan lamang si Berting na tumakas patungo sa impyerno ng Ozure, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Nang panahong iyon, inakala ni Edmund na walang pag-asa pang mabuhay si Berting sa ganitong mapanganib na lugar. Mabuti na lang at nakabalik si Berting nang ligtas sa huli. Nabanggit ng batang Panginoon kanina na si Elder Ye ay hindi katutubo ng kaharian ng mga Diyos. Siya ay nagmula sa isang makamundong kaharian. Nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay hindi limitado rito.
Hindi ko maisip ang lakas ng taong ito na mas malakas pa kaysa sa batang Panginoon. Gulat na gulat pa rin si Edmund sa lakas ni Dylon Ye kaya't matagal itong natulala. Samantala, dinala ni Alvin si Dylon Ye sa kanyang dating cultivation ground sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Personal na sinubaybayan ni Elder Hal ang muling pagtatayo ng cultivation ground ni Alvin matapos masira ang buong Heavenly Palace. Habang nag-uusap sina Alvin at Dylon Ye sa harapan ng patio, lumitaw si Elder Hal na nakasuot ng maalab na pulang damit. Ipinaalam na ni Edmund kay Elder Hal ang tungkol sa pagbabalik ni Alvin, ngunit hindi niya inilayo ang iba pang matataas na opisyal na gustong bumati kay Alvin. Bata, Panginoon, tawag ni Elder Hal. Elder Hal. Maliwanag na ngumiti si Alvin at tumayo. Pagkatapos, ipinakilala niya si Dylon Ye kay Elder Hal. Palaging tinatrato ni Alvin si Elder Hal na parang isang elder kahit na nasasakupan na niya si Elder Hal. Tutal, noong nasa makamundong larangan pa siya, maraming beses nang nailigtas ni Elder Hal at ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ang buhay niya. Elder Hal, Senior Edmund, maaari na kayong bumalik sa inyong trabaho. Aalis na kami ni Elder Ye maya-maya, sabi ni Alvin, nandito si Elder Ye para tulungan akong iligtas ang Master sa Land of the Dead. Malapit na kayong magkita-kita muli. Kanina, kinumpirma ni Alvin kay Edmund na buhay pa si Berting. Labis ang kanyang ginhawa. Hanggat buhay pa si Berting, determinado siyang iligtas si Berting. Bagamat walang magagawa ang kanyang doppelganger kay Jeremias, iba ang sitwasyon para kay Dylon Ye, isang Emperor of Gods. Alam niya na ang lakas ng kaluluwa ni Dylon Ye ay hindi bababa sa 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sina Edmund at Elder Hal ay palaging nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Berting simula nang umalis ito. Mas maaga nang malaman nilang ang panauhin ni Alvin ay isang emperador ng mga Diyos, naisip na nila kung nandito si Dylon Ye upang tulungan si Alvin na iligtas si Berting. Ngayong nakumpirma na ang kanilang haka-haka, labis silang natuwa. Bago sila umalis, yumuko sila at lubos na nagpasalamat kay Dylon Ye. Pagkaalis ng dalawa, nakangiting sinabi ni Dylon Ye, napakatapat nila sa inyong Panginoon. Tumango si Alvin. Matagal nang kasama ni Senior Edmund ang Master. Lubos siyang tapat sa Master. Bagamat hindi masyadong mahaba ang panahong ginugol ni Elder Hal kasama ang Master, itinuturing niya ang aking Master bilang kanyang tagapagligtas dahil binigyan siya ng aking Master ng bagong buhay. Tumango si Dylon Ye. Ang katapatan ay isang bihirang katangian ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, nagtanong siya, kailan tayo dapat umalis? Maaari tayong umalis anumang oras, sabi ni Alvin, gayunpaman, hindi pa ako nakapunta sa Land of the Dead, at hindi ko alam kung paano makarating doon. Kailangan ko munang magtanong-tanong. Hindi na kailangan, nakangiting sabi ni Dylon Ye, bago ako naging Diyos, nakapunta na ako sa Land of the Dead kaya alam ko na ang daan papunta roon. Ang kailangan mong gawin ay alamin kung paano mahahanap ang iyong Panginoon at ang miyembro ng Phantom Clan na iyon sa Land of the Dead. Napakalawak ng Land of the Dead. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami kung hahanapin natin sila ng walang patutunguhan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Susubukan ko ang aking makakaya para gawin iyon. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Alvin ang pagmamadali sa pagpatay kay Eliot, ang Temple Master ng pangunahing Title Temple. Dahil nagawa ni Eliot na makipag-ayos kay Jeremias sa kanyang amo, malamang alam ni Eliot kung saan nagtatago si Jeremias sa Land of the Dead o kung saan niya hawak ang Soul Pearl ni Jeremias. Elder Ye, manatili ka rito habang iniimbestigahan ko ang bagay na ito, sabi ni Alvin. Nagpaalam siya kay Dylon Ye at nilisan ang makalangit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Pagkatapos umalis sa palasyo ng langit sa nag-iisang mapanirang langit, nagtungo si Alvin sa pinakamalapit na transportation formation na magdadala sa kanya sa sangay ng Title Temple sa nag-iisang mapanirang langit. Ang bagong branch temple master ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven ay ang matalik na Katie Wala ni Sherlan.
Si Sherlan, na naging Temple Master ng pangunahing Title Temple salamat kay Alvin, ay itinalaga ang kanyang kaibigan sa sangay ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven upang matiyak na walang sinuman mula sa templo roon ang makakasakit kay Alvin sakaling magpakita si Alvin. Kaya naman, ang bagong Branch Temple Master ay naging napakagalang at magalang kay Alvin at mabilis na dinala si Alvin upang makipagkita kay Sherlan sa pangunahing Title Temple. Si Sherlan, na nasanay na sa kanyang mataas na posisyon, ay naging mas arrogant kumpara sa nakaraan. Gayunpaman, nang makita niya si Alvin, siya ay naging napakamapagkumbaba. Yumuko siya at nagtanong, "Panginoon ko, paano ko kayo matutulungan?" Walang paligoy-ligoy na tanong ni Alvin, may natitira pa ba sa templo ng titulo na may mabuting relasyon kay Eliot? Ngumiti si Sherlan nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Hindi. Matapos mong alisin ang karamihan sa mga tagasunod ni Eliot, ako naman ang nag-alis ng iilang natitira. Panginoon, kailangan mo ba ang mga taong iyon?" "Huwag na," sabi ni Alvin nang walang anumang paliwanag. Hindi niya ipinakita ang kanyang pagkadismaya. Nakatanggap din si Alvin ng napakaraming kagamitan sa paglilinang mula kay Alvin. Dati, sinabihan niya si Sherlan na mangalap ng mga kagamitan sa paglilinang na makikinabang sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumipas ang mga taon mula noon kaya marami nang natipon si Sherlan. Kung mayroon mang anumang bagay, kontakin mo si Elder Hal mula sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Susubukan kitang tulungan na lutisin ang mga bagay-bagay kung hindi mo kaya, sabi ni Alvin. Bagamat alam niyang natatakot sa kanya si Sherlan at hindi maglalakas loob na kumilos laban sa kanya, walang masama sa pag-aalok kay Sherlan ng mga benepisyo upang mapanatili siyang mas tapat. "Opo, Panginoon." Magalang na sabi ni Sherlan na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, "Maligayang paglalakbay, Panginoon." Nang bumalik si Alvin sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, sinabi niya kay Dylon, "Elder Ye, wala akong makitang anumang lead. Gayunpaman, may ideya ako." "Ano iyon?" tanong ni Alvin na may kuryosidad. "Aakitin natin siya palabas ng kanyang pinagtataguan," sabi ni Alvin habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. "Elder Ye, pagkatapos nating makarating sa Land of the Dead, magpapadala ako ng mensahe sa kanya." "Sige." Alam ni Dylon na ang pinakamadaling paraan para mahanap si Jeremias ay sa pamamagitan ni Alvin. Magiging masyadong matagal para sa kanya ang paghahanap kay Jeremias sa buong Land of the Dead. Bukod pa rito, kung magtatagal siya ng matagal, sino ang mag-aakala na papatayin ni Jeremias si Berting at magkakaroon ng ibang katawan? Kung mangyari iyon, mawawala sa kanya ang magandang pagkakataong ito. 3,956. Katulad ng impyerno ng Ozere, ang lupain ng mga patay ay isang malayang kaharian. Ang paraan ng pagpasok sa lupain ng mga patay ay katulad din ng impyerno ng Ozere. Noong nakaraan, dinala ni Berting si Alvin sa impyerno ng Ozere. Kasalukuyan, dinala siya ni Dylon sa lupain ng mga patay. Pagdating sa lupain ng mga patay, agad na naunawaan ni Alvin kung bakit sinasabing ang lupain ng mga patay hindi kasing taksil ng impyerno ng Ozere at ng iba pang 5 pinakamalalang lugar. Ang mga nilalang na parang kaluluwa na nakatagpo nila ni Dylon sa ngayon ay pawang mahihina. Hindi lang iyon, medyo mahiyain din sila. Tatakbo sila palayo sa sandaling makita nila sina Alvin at Dylon. "Hindi ko inaasahan na ang lupain ng mga patay ay magiging mapayapa," sabi ni Alvin. "Ganito ang labas ng lupain ng mga patay," nakangiting sabi ni Dylon. Pagkatapos, nagtanong siya, "Alam mo ba na depende sa oras na makarating tayo sa lupain ng mga patay, ililipat tayo sa iba't ibang lugar sa labas. Gayunpaman, ililipat tayo sa iisang lugar basta't sabay tayong papasok." Tumango si Alvin habang nakikinig kay Dylon. Bumantong hininga si Dylon sa loob-loob niya. Bago pa man siya naging Diyos, pumunta siya sa Land of the Dead sa pag-asang makahuli ng mga nilalang na parang kaluluwa para magawa niya silang maging mga kaluluwang artifact para sa mga sandata ng kanyang pamilya. Ngayong lumipas na ang mga taon, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga nang bumalik siya sa lugar na ito. Sa oras na ito, sinabi ni Alvin, "Elder hindi ako 100% sigurado na gagana ang plano ko.
Magpapadala ako ng mensahe ayon sa plano, pero sa palagay ko dapat din tayong maglibot at tingnan kung may makikita tayo habang naghihintay kung maaakit si Jeremias. Tumango si Dylonye bilang pagsang-ayon. Bagamat inaabangan niya ang pagkuha kay Jeremias, alam niyang walang garantiya. Kahit na madala siya ni Alvin ng direkta kay Jeremias, na nakaalam kung may mangyayari kay Jeremias bago pa iyon. Walang ganap sa mundo, kung tutuusin. Kaya naman, pinigilan niya ang kanyang pananabik at nanatiling kalmado. Sa mga sumunod na araw, matapos magtanong-tanong, natagpuan ni Alvin ang ari-arian ng angkan ng Phantom. Nang dumating sina Alvin at Dylonye, nakita nilang sira-sira na ang lupain. Kahit na noon, alam na nila kahit bago pa man masira ang lupain, hindi na maganda ang kalagayan ng pamumuhay. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Dylonye, "Alvin, may ideya ako." Nagtatakang tumingin si Alvin kay Dylonye. Sa halip na maghanap ng mga palatandaan sa mga guho ng lupain, dapat tayong maghanap ng mga angkan na mas malakas kaysa sa angkan ng Phantom. Maaaring may alam sila tungkol sa nag-iisang natitirang miyembro ng angkan ng Phantom. Bukod dito, maaari rin natin silang tulungan na maghanap sa paligid, sabi ni Dylonye. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Pagkatapos, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabi, "Bakit hindi ko ito naisip?" Sa presensya ni Elder Ye, tiyak na sasabihin nila sa atin ang lahat ng kanilang nalalaman. Si Dylon ay isang intermediate Emperor of Gods, kung tutuusin. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas na tao sa Land of the Dead, tiyak na nasa tuktok pa rin siya. Kung nariyan pa rin ang Phantom Clan, madali niyang malipol ang buong clan. Nakangiting sabi ni Dylonye, "Marami ka namang iniisip. Dahil aabutin ng ilang araw bago natin malaman kung magtatagumpay ang plano mo, gawin muna natin ito sa sarili kong paraan. Mahahanap din natin siya kalaunan. Imposibleng hindi siya nag-iwan ng bakas maliban na lang kung hindi siya gumalaw. Bukod pa rito, bihira ang mga Panginoon ng mga Diyos sa lupain ng mga patay kaya tiyak na makakakuha siya ng atensyon." Natural lamang na mas alam ni Dylonye ang tungkol sa Land of the Dead kaysa kay Alvin. "Gagawin namin ang mungkahi mo, Elder Ye. Gaya ng sinabi mo, tiyak na may matutuklasan tayo," sabi ni Alvin. Ang angkan ng Silverhorn ay isa sa ilang angkan sa Land of the Dead na may pisikal na anyo. Ang mga miyembro nito ay kahawig ng mga Neanderthal sa Earth, ngunit mayroon silang natatanging sungay na pilak sa kanilang mga ulo. Ang mga sungay ay napakatalas at maaaring gamitin bilang mga sandata. Ang mga sungay ng mga makapangyarihan ay maihahalin tulad pa nga sa isang kilalang sandatang makalangit. Kung tungkol sa kanilang katalinuhan, sila ay parang mga tao. Bukod doon, dahil matagal na silang nasa Land of the Dead, ang kanilang mga kaluluwa ay mas malakas kaysa sa iba na may parehong cultivation base. Habang sina Dylonye at Alvin ay nakalutang sa kalangitan sa ibabaw ng isang malaking lambak kung saan nakatira ang angkan ng Silverhorn, sinabi ni Dylonye, ang angkan ng Silverhorn ay sinasabing malapit na kamag-anak ng mga tao. Sinasabing sila ay mga supling ng mga tao at mga makalangit na hayop. Bukod doon, ang angkan ay may maraming sanga na nakakalat sa buong lupain ng mga patay, at ito ay isa sa mga ito. Ang pinakamalakas dito ay isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Sina Dylonye at Alvin ay hayagang lumilipad sa ere, ngunit tila hindi sila nakita ng mga miyembro ng Silverhorn clan. Ito ay dahil gumamit si Dylonye ng isang teknik na naging dahilan upang hindi sila makita ng mga miyembro ng Silverhorn clan. "Hanapin natin ang pinakamalakas dito," sabi ni Dylonye habang isinasama niya si Alvin. Sa isang kisap mata, nakarating ang dalawa sa isang malatemplo na gusali sa kailaliman ng lambak. Pagkatapos, sa isang kisap mata pa, lumitaw sila sa isang malaking silid na tanging mesa, ilang upuan, at isang kama lamang ang laman. Sa oras na ito, isang matandang miyembro ng angkan ng Silverhorn ang makikitang nakahiga sa kama. Hindi tulad ng ibang miyembro ng angkan na nakita ng dalawa, ang isang ito ay kamukha ng mga tao. Bukod sa pilak na sungay sa kanyang ulo na napakaikli at tila malapit nang mawala, siya ay mukhang isang ordinaryong matandang lalaki. Walang anumang paunang paliwanag ni Dylonye, habang mas malakas sila, mas magiging kamukha nila ang mga tao.
Kapag naging emperador ng mga Diyos sila, tuluyang mawawala ang kanilang mga sungay, at magiging kamukha nila ang mga tao. Hindi mo na sila makikilala. Tumanggo si Alvin. Majay gising siya agad kapag naramdaman niya tayo, sabi ni Dylonye bago niya binawi ang teknik ng pagtatago. Naramdaman ng matanda ang mga aura sa kanyang silid at iminulat ang kanyang mga mata sa gulat. Sa isang iglap, nawala ang kanyang banal na kamalayan. Ngumisi si Dylonye. Madaling naalis ng kanyang enerhiya ang banal na enerhiya ng matanda bago niya ito pinigilan. Napuno ng gulat at takot ang mga mata ng matanda habang nanginginig siyang sumisigaw, "I-Emperador, Emperador ng mga Diyos." Naku, ang talino pala, walang pakialam na sabi ni Dylonye bago niya binawi ang kanyang banal na kamalayan. Huminga ng malalim ang matanda at bumangon sa kama bago mabilis na yumuko kay Dylonye. Pagbati, Panginoon ko. Ako si Chito ng angkan ng Silverhorn. Bahagyang tumanggo si Dylonye at sinabing, wala akong masamang intensyon sa iyo o sa angkan ng Silverhorn. Gusto kong tulungan mo akong maghanap ng makakasama. Pagkatapos magsalita ni Dylonye, itinaas niya ang kanyang kamay at inilabas ang isang bote ng gamot. Isang divine pill na kumikislap na may mga lilang kidlat ang lumabas mula sa bote at lumutang sa hangin. Medyo mabango ang amoy nito. Isa itong Lord Grade Limit Divine Pill na hindi na kailangan ni Alvin. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Chito sa gulat habang hinihingal. Ang Purple Lightning Limit Divine Pill. Ang Purple Lightning Limit Divine Pill ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong bersyon. Ano man ang bersyon nito, mawawalan ito ng bisa kung iinuman ito ng higit sa 3 beses. Dati, pinino at nakainom si Alvin ng 3 Purple Lightning Limit Divine Pills na lubos na nagpalaki sa kanyang cultivation base. Sabi ni Dylonye, kung mahahanap mo ang taong hinahanap ko, mapapasayo na ang banal na tabletang ito. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Chito. Panginoon ko, sino ang hinahanap ninyo? Iuutos ko sa angkan at sa iba pang maliliit na angkan na nasa ilalim ng aming kontrol na hanapin siya. Si Chito ang pinakadakilang orakulo at ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa sangay na ito ng angkan ng Silverhorn. Maging ang pinuno ng angkan ay kanyang direktang disipulo. Hindi magiging mahirap para sa kanya na magpakilos ng isang puwersa upang hanapin si Jeremias. Sabi ni Dylonye, si Jeremias mula sa angkan ng mga Phantom. Jeremias. Pinaikit ni Chito ang kanyang mga mata habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa puot, Panginoon ko, maaari ko bang itanong kung bakit mo hinahanap si Jeremias? Tinaas ni Dylonye ang kilay at tumingin kay Chito ng may matalim na tingin habang sinasabi, mukhang kilala mo si Jeremias. 3,957. Hindi kami magkakilala, pero narinig ko na siya, umiling si Chito at sinabing, napakalupit niyang tao. Noong siya pa ang pinuno ng angkan ng Phantom Clan, napakamapagkumbaba niya tulad ng mga naunang pinuno ng angkan. Gayunpaman, tuluyan siyang nagbago pagkatapos niyang umalis sa Land of the Dead at bumalik muli. Matapos siyang mapatalsik mula sa Phantom Clan, bumalik siya ng ilang beses upang lumunin ang mga miyembro ng kanyang angkan. Sinubukan ng mga ninuno ng angkan na pigilan at humingi ng tulong sa isang Panginoon ng mga Diyos na malapit nilang karelasyon. Gayunpaman, nang dumating ang makapangyarihang iyon, umalis na siya. Matapos maging Panginoon ng mga Diyos si Jeremias, isinama niya ang mga natitirang miyembro ng angkan at pinatay pa ang Panginoon ng mga Diyos na kanilang hinihinga ng tulong. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, kilalang-kilala siya sa Land of the Dead. May mga bali-balita na isa na siyang Intermediate Lord of Gods ngayon. Bahagyang may bahid ng takot ang maririnig sa boses ni Chito nang magsalita siya tungkol kay Jeremias. Bagamat isa rin siyang Intermediate Lord of Gods, natatakot siya sa kung gaano kasama si Jeremias at mas gugustuhin niyang huwag harapin ang ganoong tao. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Dylonye. Tumanggo si Chito. Sa palagay ko. Matapos maging isang Intermediate Lord of God si Jeremias, bumuo siya ng sarili niyang puwersa at tinawag itong Profound Spirit Alliance. Nag-recruit siya ng maraming tagasunod sa Land of the Dead. Halos lahat ng mga manluloko sa Land of the Dead ay sumama sa kanya at naging mga nasasakupan niya.
Tulad ng alam mo, maliban kung sila ay mga bisita, ang pinakamalakas na naninirahan dito ay mga advanced Lord of Gods lamang. Kaya naman, bilang isang intermediate Lord of Gods, hindi mahirap para sa kanya na mamuno sa isang lugar. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Chito. Hindi niya inaasahan na madali nilang mahahanap si Jeremias dito. Dahil dito, hindi na niya kailangang mag-alala kung maaakit ba niya si Jeremias palabas o hindi. Malamig na kumislap ang mga mata ni Dylonye habang nagtatanong, alam mo ba kung saan ang base ng Profound Spirit Alliance? Hindi ako sigurado, pero alam ito ng aking direktang disipulo, ang pinuno ng angkan ng Silverhorn. Nagpadala lang ako sa kanya ng mensahe para kumpirmahin ito, sabi ni Chito. Sandali siyang nagatubili bago nagtanong, Panginoon ko, hinahanap ninyo si Jeremias dahil. Labis ang pagka-curious ni Chito. Inisip niya kung sina Dylonye at Alvin ay kaibigan o kaaway ni Jeremias. Bagamat tila mas katulad ng huli, gusto pa rin niya itong kumpirmahin. Bakit? Natatakot ka ba na maghayagati siya sa iyo? Tanong ni Alvin na may alam. Napangiti si Chito ng nahihiyang, bagamat pareho ang ating mga cultivation base, medyo mas malakas siya kaysa sa akin. Higit sa lahat, napakawalang awa at mabangis niya. Kung magiging advanced Lord of Gods siya. Ngumiti si Alvin at sinabing, makakaasa ka kung nag-aalala ka na baka maghayganti siya sa iyo. Nandito kami para kunin ang buhay niya. Kung aakayin mo kami papunta sa kanya, bibigyan kita ng 10 Aura Limit Divine Pills. Ang Aura Limit Divine Pill ay isang King Grade Limit Divine Pill na kapakipakinabang sa mga Lords of Gods. Bagamat hindi ito kasing halaga ng Purple Lightning Limit Divine Pill, isang Lord Grade Limit Divine Pill, ang 10 Aura Limit Divine Pill ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa isang Purple Lightning Limit Divine Pill. Bukod pa riyan, dahil sa mababang bisa nito, maaari itong inumin ng hanggang 5 beses bago ito mawala ang lahat ng bisa. Sumulyap si Dylonye kay Alvin nang marinig ang mga salitang iyon. Nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa kakayahan ni Alvin na pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills, at sa wakas ay nakumpirma niya na totoo ang mga chismis. Isa siyang simpleng Lord of Gods na hindi pa umaabot sa 3,000 taong gulang. Hindi lang iyon, kaya rin niyang pumatay ng mga Intermediate Lords of Gods at pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills. Kahit ang mga nangungunang puwersa ay maaaring walang ganoong kahangahangang prodigy na tulad niya, naisip ni Dylonye sa sarili. Alam niyang may mga prodigy sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo na may likas na talento at cultivation base ni Alvin, ngunit hindi niya inakalang kaya rin nilang pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills. Halos hindi mapigilan ni Chito ang kanyang pananabik nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Salamat po, Panginoon ko. Ipinatawag ko na ang aking direktang disipulo rito. Pagdating niya, ihahatid namin kayo kay Jeremias. Gaya ng kasabihan, pera ang nagpapaikot sa mundo. Isang Lord Grade Limit Divine Pill at 10 King Grade Limit Divine Pills ang matagumpay na nakapagpaalis sa mga takot ni Chito. Marahil, hindi siya madaling matukso kung si Dylonye ay isa lamang Advanced Lord of Gods. Gayunpaman, dahil si Dylonye ay isang Emperor of Gods, tiwala siyang kaya ni Dylonye patayin si Jeremias kahit na maraming plano si Jeremias. Naisip pa niya na may posibilidad na kaya ni Dylonye patayin si Jeremias sa isang isip lamang. Noon, nakita na ni Chito ang lakas ng Emperor of Gods sa Silverhorn clan. Bagamat ang miyembro ng clan na iyon ay isa lamang simpleng Emperor of Gods, madali niyang napatay ang ilang Advanced Lords of Gods na parang sinasakal niya ang mga manok. Ito ang dahilan kung bakit sigurado siyang madaling makakaharap ni Dylonye si Jeremias. Pagkaraan ng ilang sandali, Guro. Sa wakas ay dumating na ang pinuno ng angkan ng Silverhorn. Napakalaki ng kanyang katawan, at mayroon siyang matatalim na mga mata. Ang kanyang pilak na sungay ay mas maikli kaysa sa ibang miyembro ng angkan, ngunit mas mahaba ito kaysa sa kay Chito. Sinabi ni Chito sa kanyang disipulo, ito ang kagalang-galang na emperador ng mga Diyos na ikinwento ko sa iyo. Yumuko ang disipulo ni Chito. Pagbati, Panginoon ko. Sige. Ngayon, dalhin natin sa Profound Spirit Alliance para hanapin si Jeremias, sabi ni Chito. Opo, Panginoon,
sabi ng disipulo ni Chito. Pagkatapos, humarap siya sa dalawa bago nagpatuloy sa pagsasabing, "Mga Panginoon, sumunod po kayo sa akin." Nangunguna ang disipulo ni Chito habang si Chito naman ay nasa likuran. Paminsan-minsan, palihim niyang tinitingnan si Alvin. Naisip niya na si Alvin ay kailangang maging pambihira dahil si Alvin ay may malapit na kaugnayan sa isang emperador ng mga Diyos. Kahit na natuklasan niya na si Alvin ay isa lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos, naisip niya na may higit pa kay Alvin kaysa sa nakikita niya sa panlabas na anyo. Ang base ng Profound Spirit Alliance ay matatagpuan sa Blood Mountain Range. Madilim na ulap ang nagbabadya sa ibabaw ng kabundukan na nagbibigay dito ng nakakatakot at malungkot na pakiramdam. Mga Ginoo, narito na ang base ng Profound Spirit Alliance. Kung magpapatuloy pa tayo, natatakot akong matunten ang ating presensya. Kinuha na ni Jeremias ang sikat na Formation Master sa lugar na ito. Ang mga nasa ibaba ng entablado ng isang Emperor of Gods ay tiyak na matutukoy ng formation. Pinahahalagahan ni Jeremias ang Formation Master kaya't itinalagapan niya ito bilang bise-pinuno ng alyansa. Kaya naman, ang kanyang katayuan sa alyansa ay pangalawa lamang kina Jeremias, sabi ng disipulo ni Chito kina Dailonye at Alvin sa magalang na tono. Matapos marinig ang mga salitang ito, agad na lumingon si Alvin kay Dailonye. Nauna nang iniabot ni Dailonye ang kanyang banal na kamalayan patungo sa Blood Mountain Range sa unahan. Maya-maya, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Alvin, na kanina pa nanunood kay Dailonye, ay nagtanong ng may bahid ng pananibik, "Elder Ye, nahanap mo na ba siya?" Naramdaman ko ang pisikal na katawan ng isang maunlad na hari ng mga Diyos na may dalawang kaluluwa. Dapat siya iyon, nakangiting sabi ni Dailonye. Tuwang-tuwa si Alvin. Maya-maya, ang kanyang kagalakan ay mabilis na napalitan ng bahagyang pagkabalisa. Nagtanong siya, "Elder Ye, paano mo planong supulan si Jeremias? May hihingin akong pabor sa iyo. Huwag mo sanang saktan ang katawan at kaluluwa ng aking Panginoon." Ito na lang ang tanging inaalala ni Alvin ngayon. Si Dailonye, na halatang masigla, ay nagsabi, "Manalig ka. Nabuhay ako ng walang kabuluhan ng halos 20,000 taon kung hindi ko man lang kayang harapin ang isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos ng walang pisikal na katawan." Gamaan ang loob ni Alvin Darfield nang marinig niya ang mga salita ni Dailonye. Kasabay nito, nagulat siya nang malaman niyang wala pa palang 20,000 taong gulang si Dailonye. Sa Flying Dragon Sect, ang mga Golden Dragon Elder, na hindi bababa sa 40,000 taong gulang, ay mga Advanced Lords of Gods lamang. Hindi niya inaasahan na ganito kabata si Dailonye. Gayon din, nagkatinginan sina Chito at ang kanyang disipulo sa gulat nang marinig nila ang palitan ng salita ng dalawa. Tutal, kahit ang pinakabatang miyembro sa kanilang angkan ay halos 30,000 taong gulang na at isa lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Paano sila hindi mabibigla na si Dailonye ay isang emperador ng mga Diyos gayong wala pa siyang 20,000 taong gulang? Hindi pa nila naririnig ang sinuman sa kasaysayan ng Land of the Dead na naging emperador ng mga Diyos bago ang edad na 20,000. Swoosh! Itinaas ni Dailonye ang kanyang kamay, nagpadala ng isang divine pill kay Chito. Nang makita ito, inilabas ni Alvin ang isang bote ng gamot at inihagis din ito kay Chito. Tuwang-tuwa si Chito nang matanggap niya ang mga banal na tableta. Yumuko siya at labis na nagpasalamat sa dalawa, "Salamat po, mga Panginoon." Nang ituwid ni Chito ang kanyang likod, natuklasan niyang wala na sina Dailonye at Alvin. "Napakagandang swerteng ibinato mo," sabi ni Chito nang may malawak na ngiti. Pagkatapos, inilabas niya ang 5 Aura Limit Divine Pills at inihagis ang mga ito kasama ang Purple Lightning Limit Divine Pill sa kanyang disipulo. Kasabay nito, sinabi niya, "Bagamat mayroong 10 Aura Limit Divine Pills, 5 lang ang kailangan mo. Uminom ka rin ng Purple Lightning Limit Divine Pill." Dali-daling umiling ang disipulo ni Chito at sinabing, "Guro, hindi ko matatanggap ang Purple Lightning Limit Divine Pill. Itago mo na lang yan para sa iyo. Gamit ito, tiyak na malalampasan mo ang susunod na Heavenly Tribulation. Kunin mo na. Alam ko ang aking mga limitasyon."
Ang Purple Lightning Divine Pill ay magbibigay sa akin ng karagdagang 1,000 o 2,000 taon, pinakamatagal, sabi ni Chito. 3,958. Dati, bago pa man natagpuan ni Dylon Ye at Alvin ang base ng Profound Spirit Alliance. Bagamat napigilan ang kaluluwa ni Bert Ing, wala naman siyang anumang panganib sa ngayon. Medyo nagulat siya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Alvin. Guro, maghihintay ako sa inyo ni Jeremias sa pasukan ng impyerno ng Azure sa loob ng 1 buwan. Kasama ko ang isang emperador ng mga Diyos. Magkunwaring sumuko ka at sabihin sa kanya na dadalhin mo siya sa mga bihirang kayamanan sa impyerno ng Azure. Pagdating mo, kukunin ng emperador ng mga Diyos na kasama ko ang kaluluwa ni Jeremias mula sa iyong katawan. Sa simula, umaasa si Bert Ing na hindi pupunta si Alvin sa Land of the Dead para iligtas siya matapos matuklasan na hindi pa siya nakakabalik sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Gayunpaman, alam din niya na hindi niya mapipigilan si Alvin sa pagpunta. Ngayong nalaman niyang may kasama si Alvin na isang Emperor of Gods, nakaramdam siya ng malaking ginhawa. Bagamat hindi niya alam kung paano nakilala ni Alvin ang isang Emperor of Gods, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Alam niyang hindi siya magsisinungaling ni Alvin. Matapos matanggap ang mensahe ni Alvin, hindi na sumagot si Bert Ing kay Alvin. Tutal, ang Soul Pearl ni Alvin ay nasa loob pa rin ng kanyang spatial ring. Kung ilalabas niya ang kanyang spatial ring, tiyak na matutuklasan siya ni Jeremias na ngayon ay sumasakop na sa kanyang katawan. Matapos matanggap ang mensahe ni Alvin, sinasadya ni Bert Ing na pagaanan ang kanyang pakikitungo kay Jeremias. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon ng mga kondisyon kay Jeremias. Gumawa lamang siya ng mga kondisyon tulad ng paghiling kay Jeremias na umalis sa kanyang katawan bago sila pumasok sa impyerno ng Azure at iba pa kung nais ni Jeremias na akayin niya siya patungo sa mga kayamanan. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi sumang-ayon si Jeremias. Gayunpaman, nang makita niyang nakikipagnegosasyon sa kanya si Bert Ing, nakita niya ito bilang unang senyales ng pagsuko ni Bert Ing sa kanyang mga kahilingan. Ipinagpatuloy ni Bert Ing ang kanyang ginagawa araw-araw, paulit-ulit na inuulit ang parehong kondisyon. Sabi ni Bert Ing, Jeremias, dadalhin kita sa impyerno ng Azure. Makikipagkompromiso ako. Sa pagkakataong ito, aalis ka sa katawan ko pagkatapos nating pumasok sa impyerno ng Azure. Pagkatapos mong umalis sa katawan ko, dadalhin kita sa lugar na iyon. Kung hindi, hindi kita tutulungan. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi na natin kailangang makipag-ayos pa. Sa simula, medyo nababalisa pa rin si Jeremias nang marinig niya ang mga salitang ito. Gayunpaman, paulit-ulit na niyang naririnig ang mga salitang ito kaya naman para na siyang manhid. Walang pakialam niyang sinabi, Bert Ing, mas makabubuti kung mag-isip ka ng makatutuhanang kondisyon. Kalokohan yan. Kung aalis ako sa katawan niya, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa oras na iyon? Pamilyar na pamilyar siya sa impyerno ng Azure. Sa kasalukuyan. Guru. Si Bert Ing, natapos ng umarte at makipagnegosasyon kay Jeremias ng isang araw, ay biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Alvin. Natural lamang na naguluhan at nagulat siya. Dahil nakapagpadala si Alvin ng mensahe sa kanya, nangangahulugan ito na si Alvin ay nasa Land of the Dead. Little Alvin. Hindi ba dapat magkita tayo sa Azure Hell pagkatapos ng 1 buwan? Kalahating buwan pa lang ang nakalipas mula noon. Bakit siya nandito? Kanina pa nag-iisip si Bert Ing ng mga paraan para makipagkompromiso nang hindi pinaghihinalaan si Jeremias para mapunta si Jeremias sa impyerno ng Azure sa loob ng kalahating buwan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang disipulo ay darating muli sa lupain ng mga patay bago matapos ang oras. Di nagtagal, nakatanggap si Bert Ing ng isa pang mensahe mula kay Alvin na nag-alis ng kanyang kalituhan. Same time na sinabi ni Alvin, Guro, nandito na kami ni Elder Ye. Natagpuan na rin kayo ni Elder Ye ni Jeremias kasama ang kanyang banal na kamalayan. Malapit na kaming dumating. Mag-ingat kayo para hindi mabigyan ng pagkakataon si Jeremias na sirain ang inyong katawan o saktan ang inyong kaluluwa. Kailangan ninyong maging alerto. Elder Ye. Siya siguro ang emperador ng mga Diyos na binanggit ni Little Alvin.
Bahagyang nanginig ang puso ni Berting matapos niyang malaman na malapit lang sina Alvin at ang Emperor of Gods at natagpuan na sila. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Naging mapagmatsyag siya at hindi nang ahas na bawasan ang kanyang pagbabantay habang hinihintay niya sina Alvin at Dylonye. Pagkaraan ng ilang sandali, bang! Isang nakakapangilabot na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan para yumanig ang Blood Mountain Range. Ang pagsabog ay nagdulot pa ng bagyong buhangin sa ilang lugar. Kasunod nito, Jeremias, magpakita ka. Agad na nakilala ni Berting ang boses ng kanyang disipulo. Dahil naririnig niya si Alvin, natural na naririnig din ito ni Jeremias. Iminulat ni Jeremias ang kanyang mga mata. Isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang ngumisi at sinabing, Berting, talagang maganda ang relasyon mo sa iyong disipulo. Pumunta pa nga siya sa Land of the Dead para sa iyo. Nahanap pa nga niya ako. Gayunpaman, iniisip ba talaga niya na ako at ang Profound Spirit Alliance ay walang laban sa kanya? Hindi na hinintay ni Jeremias ang sagot ni Berting at lumipad na patungo sa sentro ng Blood Mountain Range. Gayon din, nang marinig ng mga miyembro ng Profound Spirit Alliance, ang mga nasasakupan ni Jeremias, ang kaguluhan, lumipad din sila patungo sa pinagmumulan ng kaguluhan. Napuno sila ng galit nang marinig nila ang mayabang na tono ni Alvin. Nang makalapit si Jeremias sa gitna ng kabundukan, nakita niya ang pamilyar na lilang figure na napapalibutan ng kanyang mga nasasakupan. Alvin. Lumapag si Jeremias at naglakad patungo kay Alvin. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Huminto siya sa harap ni Alvin at pangungutya na sinabi, hindi mo ako matatalo noon sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Sa tingin mo ba matatalo mo ako ngayon? Isa ka lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Tumingin si Jeremias kay Alvin nang may mapanghamak na ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti ng maliwanag si Alvin at sinabing, Jeremias, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung matatalo kita o hindi. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki ang biglang humakbang paarap mula sa likuran ni Jeremias. Malamig niyang tiningnan si Alvin habang sinasabi kay Jeremias, Pinuno, hayaan mo akong harapin siya. Pupugutan ko siya ng ulo para sa iyo ngayon. Payat ang matandang lalaki, at nakasuot siya ng kulay abong roba. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumabas ang banal na enerhiya mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, inihagis niya pataas ang maraming formation compass. Ang mga formation compass ay lumulutang sa hangin sa tulong ng kanyang divine energy. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang pangalawang pinuno ng Profound Spirit Alliance, ang Formation Master na kinuha ni Jeremias. Isa siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos, at siya rin ang kanang kamay ni Jeremias. Malamig na kumislap ang mga mata ni Jeremias habang sinasabi niya, Tyson, huwag mo siyang maliitin. Malakas siya. Mas mabuting magsanib puwersa tayo at patayin siya. Tulungan mo ako sa iyong mga porma sayon. Opo, pinuno. Kasunod nito, ang banal na enerhiya ay dumaloy palabas sa katawan ni Jeremias. Bagamat wala siyang ganap na kontrol sa katawan ni Berting, ang kapangyarihang kaya niyang ilabas ngayon ay mas malakas dahil pamilyar na siya sa pagkontrol sa katawan ni Berting. Kasabay nito, nagsimula siyang maglunsad ng mga soul attack kay Alvin. Bagamat naramdaman ng matandang si Tyson na masyadong maingat si Jeremias, hindi siya nagatubili at sinunod ang mga salita ni Jeremias. Sa sandaling kumilos si Jeremias, lumipad din siya palabas. Nang lumipad ang mga compass ng formation papunta sa tuktok ng ulo ni Alvin, naghanda si Tyson para paginahin ang mga formation. Sa kasamaang palad, sa kritikal na sandali. Swoosh! Swoosh! Gulat at litong pinanood ni Tyson at ng iba pang miyembro ang mga compass ng formation na agad na naging alikabok at nagkalat sa hangin. Sino ang nandyan? Sigaw ng matanda habang lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isa siyang eksperto sa formation kaya alam niyang kahit ang isang bihasang Panginoon ng mga Diyos ay hindi magagawang sirain ng ganoon kadali ang kanyang mga formation at formation compass. Inalagaan niya ang mga compass sa loob ng maraming taon gamit ang kanyang soul energy, life essence, at dugo kaya naman mas nakahihigit ang mga ito kaysa sa mga ordinaryong formation compass. Sino iyon? Nagtinginan din ang ibang miyembro ng Profound Spirit Alliance na may pagkalito.
Samantala, napansin din ni Jeremias, na nasa kalagitnaan ng pag-atake kay Alvin, ang sitwasyon. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang sumigaw siya, may isa pang tao rito. Nagdala siya ng mga karagdagang tauhan. Sa sandaling ito, swoosh! Isang bagzo ng hangin ang dumaan bago lumitaw ang isang ginintoang figure sa likuran ni Jeremias sa isang kisap mata. Tila hindi napansin ni Jeremias ang presensya ng bagong dating. Natural na nakita ni na Alvin at ng iba pang nakaharap kay Jeremias ang figure sa likod ni Jeremias. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tyson, at mabilis siyang sumigaw, "Pinuno, mag-ingat ka." Ha! Nagulat at naguluhan si Jeremias. Anong nangyayari? Nasa panganib ba ako? Habang nalilito pa rin si Jeremias, kumilos ang binata na nakasuot ng gininto ang damit. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang di nakikitang puwersa ang dumaloy sa tuktok ng ulo ni Jeremias. Pagkatapos, pinanood ng lahat ang enerhiyang bumubuo ng isang halos translucent na kamay na umaabot pababa sa katawan ni Jeremias, o mas tumpak, sa katawan ni Bert-Ing. Pagkatapos, sa isang iglap, ang kamay ay humila ng isang kaluluwa mula sa katawan ni Bert-Ing. Sandali na nawala ng malay si Bert-Ing bago tuluyang bumalik ang kanyang buhay. Kasabay nito, agad na nagbago ang aura at tindig ng katawan ni Bert-Ing. Nang makita ito, labis na natuwa si Alvin. Agad siyang lumapit at sumigaw, "Guro! Ayos lang ba kayo?" "Ayos lang ako," sagot ni Bert-Ing. Pakiramdam niya ay nagising siya mula sa isang panaginip. Hindi talaga siya makapaniwala na nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan ng ganoon kadali. Matapos niyang pakalmayan ang sarili, lumingon siya upang tingnan si Jeremias, na nasa kanyang orihinal na anyo. Sa sandaling ito, si Jeremias ay hawak ng malinaw na kamay na nabuo mula sa enerhiya ng binata na nakasuot ng gininto ang damit. Gaano man siya magpumiglas, hindi siya makawala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.